Magandang araw mga apo, heto muli ang inyong Lolo Bosyo na magsasaad naman sa inyo ng isa pang kwento. Ang kwento ko sa inyo sa araw na ito ay tungkol sa nababalita noong araw na multo sa Balete Drive. Etong Balete Drive ay isang kalye sa Quezon City at palaging napapag-uusapan sa mga pundahan at mga pagtitipon. Ayon sa mga kwento-kwento sa lugar na eto may lumalabas daw na babaeng nakaputi o iyong tinatawag na white lady at kadalasan nagpapakita sa mga motorista, mga driver ng jeep, taxi, private na kotse, mga nakamotor at nakabisikleta ay talagan man na kinatatakutan. Ito ang isa sa mga kwento na talaga namang hindi ko malimutan. Ayon sa kwento ay may isang binatilyo na dumayo ng pagtitipon sa bahay ng isang kaibigan. Ang ating binata tawagin natin na Mark. Itong binatang Mark ay ginabi ng uwi gaya ng aking nasabi, galing sa pagtitipon at medyo nakainom si Mark kaya ingat na ingat sa pagdadrive ng kanyang motorsiklo ang ating binata. Habang nagdadrive si Mark sa kahabaan ng nilikuan niya na kalye ay biglang nalang kinutuban. Bakit aniya siya kinutuban ay napansin niya na kumikisap-kisap ang ilaw ng isang poste. At saka lang niya napagtanto na ang nalikuan niya pala na kalye ay ang napapabalita na Balete Drive. Na talaga naman nakilalang-kilala na lugar na may nagpapakita at nagpaparamdam sa mga motorista. Ani ng ating binata na Mark hindi totoo yan nagpaparamdam at nagpapakita na yan. Gawa-gawa lang iyan ng mga gustong manakot. Pero sa totoo lamang ang ating binata kinakabahan na din. Aba bakit hindi ka kakabahan, napakadilim ng daan at malayo ang distansya ng mga posteng may ilaw at kakaunti lamang ang mga kabahayan na bukas ang ilaw. Habang namamaybay ang binatang Mark, bigla na lamang may tumawag sa kanyang pangalan. Mark, 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 ayan ang bigkas. Kinabahan na ang ating binatang Mark dahil bukod sa malayo na ang nabiyahe niya papasok sa kalye ng Balete, imposible na humabol ang mga kaibigan at kakilala niya sa kanyang pinanggalingan. Mark, 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 panay bigkas pa din na naririnig ni Mark habang pinatatakbo ang kaniyang motorsiklo. Kinabahan na ng husto ang ating binatang Mark kaya pinaharurot na niya ng mabilis ang kanyang motorsiklo. Habang mabilis ang takbo niya ay naririnig pa din niya ng pahina ang pagtawag sa kanya, Mark, 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 Mark. Sa wakas ay nakadating din si Mark sa dulo ng Kalye Balete. Ay todo ang kaba at hingal ni Mark kaya huminto muna siya dahil maliwanag na sa dulo ng Kalye Balete at may manggilan-ngilan na mga establishmento at bahayan na may ilaw at may ilang tao na din siyang natatanaw. Kinuha ng ating binatang Mark ang kanyang tubigan para uminom ng tubig upang maibsan ang kanyang kaba at hingal. Pagtingala niya habang umiinom ng tubig, nabasa niya ang isang karatula na nakadikit sa poste. Ang nakasulat sa karatula, mag-ingat sa ngongo na aso nang hahabol na ibuga tuloy ng ating binatang Mark ang tubig. O ano mga apo, naibuga nyo din ba ang kape na iniinom nyo? Ayan, sana ay napatawa ko ulit kayo mga apo, kung hindi man ay napangiti man laang. Mga apo, wag nyo laang kalimutan mag-approve sa aking kwento at mag-subscribe. O siya hanggang dito na lamang ang aking kwento at ako'y magpapakain pa ng aso. Hanggang sa susunod at ako'y iisip ng mga kwento na talagang makakapagpasaya at makakapagpangiti sa inyo. Paalam mga apo at abangan nyo ulit ang aking mga susunod na kwento. Abracadabra.